merong mamimiling ko na eh. Hindi na mamimiling talaga. Sabi ko. Yung sa mga kuol, pinapatay nila, kumakain kasi yung para yung mga tanim mo kakainin. Ang ginagawa para hindi masayang, binibinta na lang kahit sa mura. Mahirap pagka dito Tag-Araw, mahirap ang trabaho. Narciso Huerta, ang edad ko yung 66 years old. Si Fernando Rivera, 62 na ako, years old. Torio Novehas, pag-65. Hindi ako nakatapos, pero ang aking mga kapatid ay tapos. Eh, siyempre, katulong ako ng ama ko nung araw. Eh, yun na lang, kinalakihan ko. Hirap lang ang buhay namin noon. Maaga kami nagsisimula, mga alas 6, nag-uumpisa na kami sa bukid. Papatanim ako ng mga gulay, na mga sitaw, apalya, talong, kamatis, pitsay. Umpisa pa uli kami, mag-ano pa kami sa bukid. Kung ano man yung mga gagawin pa, maaga kami magsimula para matapos agad yung mga gawain namin. Kinabukasan ulit, balik na naman. Basta tagtanim, ang kasiyahan namin laro na. Basta ikaw ay nagbubukid, hindi mo na iisip na ikaw ay malulungkot, malulugi, na doon ka na. Kikita. Kumita kami. Kagaya ng isang taong kumita. Ito ko lang 300,000. Di nakakatuwa na rin yun. Pag nagse-celebrate kami, mga pamilya ko, ayan, kumita ako ng konti, magluto tayo ng konting magsalo-salo tayo. Sa bahay, sa amin, sa amin. Pag ako may pera, ganong anak ko, may pera sa bangko. Nilalagay ko rin, may walang pera eh. Pag ako'y gipit, nagpapalabas ako. Ganyan yan, yan ginagastos ko dyan ngayon. Saka nagpagawa ako ng Tag-Araw ng bahay. Pinaganda ng kaunti. Abutin ka ng mga bagyo, Kagaya ng bagyo, Ulit kami. kung kailang aanihin na, yun na yung bagyo. summer, Tag-Araw, tagtuyot. Pag nagtanim ka, hindi inulan, wala. O, siyempre, mag-aalala ka, anak. Andyan na yun, magpe-pray ka. Samahan naman kami din yung DE, yun ang samahan namin. Pag member sila, pupunta sila ng munisipyo, bibigyan sila ng mga pantanim. Nasa porta pag minsan. Nakakakuha kami sa mga tupad, kung ano-ano, sa gobyerno. Fertilizer, abono, yung sa mga makina, saka yung mga binhi, yung yung punla na itatanim. Ano namang mga maibibigay ng yung mga panggamutan, ganyan yan. Yung fertilizer ang ginagamit niya sa bukid. Meron na mga makabagong teknolohiya, yung mga makina, gaya ng paggapas, yung harvester, ayan, ganyan. Wala na kami sasako na lang, asahod na lang kami ng mga sako. Nung bago-bago, sabi ko, naku, parang ayawon yan. Kumbaga, kumbaga yung sa mano-mano, yung malaki ang nakukubra mong, malaki ang pumapasok sa yung yung bawa, sa partihan ng palay, malaki, hindi gaya sa ngayon makabago, kuunti lang. Pero nung naisip ko na nakakaraan, magaling nga yan, medyo maginawa na katawan natin, hindi ka na mahihirapan eh. Pare-pareho na lamang yan eh. Taon-taon, iba-iba ang gamot na ginagamit sa halaman. Pag sa patubig, kailangan meron ding makina. May irrigation yan, kaya lang minsan kinukulang din naman malayo. Kung po pwede nga kung may magpapaano sa amin ng traktorang malaki, hindi mas maganda eh. Kasi kailangan namin sa pagsasakay, pag-aararo. Upahan lang kami rito eh. Kailangan bigyan din naman ng meron silang sariling ginagawang bukid. Lalo yung mga malalaking mga lupain, binabayaran kami araw-araw. Yung araw naman, siyempre malaki bukid noon. Talaga yung mga lolo namin, tatay, meron mga kanya-kanyang bukid din. Siyempre, binibenta na rin. Gusto ko man, wala na. Kumbaga, wala na rin, matanda na rin ako. Parang hindi ko na rin kakayanin eh. Swertihan. Kagaya ngayon, ang pichay biglang nag-30, biglang nag-20. 20 lang ngayon ang pichay ang kilo eh. Kaya na isang araw, nagpa-herbis ako. 20 ang kilo. Panabla lamang. Ang hirap ko. Ang laki ng puhunan. Bigay ng araw talagang mano-mano. Mahirap ang buhay ng magsasaka. Danasan ko ngayon. Talagang sumasakit na yung ewan ko eh. Ang nangyayari sa amin, sarili sikap. Yung mga kagaya ninyo yung makakatapos, baka sakaling kayo ang makakatulog sa susunod na mga kabataan. Yun na lang ang aming tanging pag-asa. Yun na lang talaga.